So, welcome back to my vlog mga boss for today's vlog. So, naka-face mask tayo. Sinisipon tayo. So, hinihintay natin yung boss natin. So, yun nga no. Merong mga nakikita ko sa Facebook, mga post ng kaibigan ko na deport, no? Yung tourist. Kasi sinumbong nung kapwa Pilipino. Turista siya rito sa Canada, dito sa Toronto. Nagka-cash job, sinumbong, nahuli. So, yun ang vlog natin, no? So, bawal talaga yan, mga ganyan. Nung araw pa yan. Maraming turista rito nung araw. No, naghahanap pa ng asawa, babayaran ka eh, yung mga babae, para lang magkapapel. Ayusin ko muna yung face mask ko. Malamig na eh. Nakabonet tayo. Face mask kasi sinisipon na, may allergy. Kasi fall season dito ngayon eh. Siguro December. Yan, mag-i-snow na yan. So yun nga no, mabalik tayo sa mga tourist dito sa Canada no. Hindi lang sa Toronto. At sa ibang parte pa ng Canada. Like Calgary, Edmonton, yan. Nova Scotia, Prince Edward Island, yung mga tourist dyan, no, nag-under the table, nagka-cash job. Tapos nakakaalitan mga kapwa Pilipino, sinusumbong ng kapwa Pilipino. Toxic kasi yung ibang Pilipino rito eh, sa Canada eh. Hindi lang naman sa Canada. Sa Pilipinas, ganun din eh. Nag-aaway-aaway nga, di ba? Tamo naman. Kahit sa Middle East, no, may kasama ako taga Middle East eh. Ganun din ang issue niya. Umalis siya sa Middle East, uwi ng Pilipinas, tapos nag-independent immigrant papunta rito sa Canada. So, nakaaway niya rin Pilipino. Eh, hindi ko naman nilalahat na Pilipino toxic yung iba. So, yun ang balita ngayon na sa vlog ko. Napanood ko lang naman sa video niya na deport yung Pilipino na nagka-cash job. So, nakakaawa naman. Pero bawal talaga yun. Dapat sumunod ka sa batas. Pag turista ka lang ka na mag-cash job kasi kawawa ka rin. At tulad doon, nakaalitan mo, Pilipino rin, di ba? Sinumbong ka. O, mahuli ka, na-deport ka tuloy. Ang laki ng ginastos mo. Ewan ko kung anak mayaman ka, baka mamaya, tinulungan ka lang din ng kamag-anak mo mag-tourist dito. Di ba? Para makapagtrabaho ka at maayos ang papel mo, kaya lang di ka sinuwerte. May nakasama kang buraot na Pilipino. So, sinumbong ka, ayan, na-deport ka, kawawa ka naman kabayan. So, better luck next time. Sa Amerika ka naman pumunta. De, joke lang. Kawawa ka naman, nakakaano na naman. Paano kasi kung maawain ako eh. Sana hindi na lang ginano ng kababayan natin na nagsumbong na nagka-cash job, no? So, yung iba, temporary foreign worker, ganyan din ginagawa. Pinauwi na ng amo, ayaw pang umuwi. Diba? Ng mga employer, pinauwi na. So, nagtago ng tago, nagka-cash job din. Tinang ilong ko. Allergy tayo eh. Lalo na yung amoy ng mga puno. Kasi fall season na rito eh, sa Canada eh. By the way, dito pala ako sa Ontario, Canada. Well, yung nakakanood, nakikita nyo naman, nakalagay Scarborough, ganyan. Face mask lang to eh. Meron naman akong video ron, walang face mask eh. Wala naman akong tinatago. Kasi ako, nakarating ako rito, matagal na ako rito. Magti 30 years na.
So nauna yung asawa ko, 30 years na sila, kinuha ko. So yun nga no, tutok naman natin dito sa ano, dito tayo sa ano station, Kennedy Station. Ayan o, ayan ilaw. Oh. So driver tayo ng bus ko, hinihintay ko. So yan, yung nasa vlog ko na yan dating tren yan yung daanan ng tren. LRT tawag, Light Rail Transit. So madilim na, gabi na rito sa Canada. Mag-aalas 10 na. So yun mabalik tayo sa pagmumukha ko. Sinana. Dami nating susi Yan. Susi ng kotse. Sa Canada ang dami mong susi Sa Pilipinas dalawa lang pintuan lang tsaka sa gate Kate, allergy tayo. So yun. Tsaka tumaba tayo. Tagal na tayo sa Canada. Kain tayo ng masasarap na pagkain dito. Buffet Mandarin dito sa Toronto Scarborough. May Mandarin dyan sa Birchmount and Eglinton Avenue East. Noong araw yung buffet dito maraming buffet na iba-ibang pangalan pero Chinese. May Abacus buffet, tapos may Italian buffet, nagsarado na kasi nga lahat ng mga plaza ginagawang condominium rito sa Toronto. Yung maliliit na parking lot ng mga plaza ginagawang condo na maliliit. Puro condominium na rito tsaka mga townhouse na maliliit. So tingnan natin to. Saan to nakaharang tong taxi? Ayan taxi Nung araw taxi tsaka ngayon ang dami na Uber tsaka Lyft. Tagal ng bus nung araw, ngayon ang dami na rin bus. Ayun yung mga boss doon yan, Kennedy Station tayo. So mabalik pala tayo sa mga turista tsaka sa mga temporary foreign worker na hindi pa na pa-process yung papel nila, nagka-cash job. Bawal yung mga boss. Kung ako sa inyo opinion ko lang, advice ko lang, umuwi na lang kay Pilipinas para makabalik pa kayo ng Canada kasi iba rito pag may nagsumbong huhulihin talaga kayo. Kaya pa mga chismoso rin mga Pilipino rito sa Canada Tsaka ngayon may social media na pinupost. So nakita ko lang sa post yun ng kaibigan ko. Turista pinauwi na deport. Kaya mag-ingat kayo mga boss sa mga kasama nyo sa trabaho. Hindi lang Pilipino iba-ibang lahi rin, mag-ingat kayo. Kaya kayong mga turista, kung turista lang kayo, advice ko lang huwag naman sana kayo magalit, magturista lang kayo. Pero pangarap nyo talaga mag-stay ng Canada, wala akong magagawa sa kung hindi kayo makinig sa advice ko na magturista lang kayo, mamasyal lang kayo. Ang hanap nyo trabaho. Diba? Yung iba nga international student yung iba umuwi na, walang mahanap na trabaho mga boss. Yung iba naman temporary foreign worker, caregiver, pagdating dito na scam. Kapwa din Pilipino ang ng scam. Kita nyo naman, kawawa naman yung mga kababayan natin na ganyan naluloko ng kapwa natin Pilipino.
So mga boss, tapusin ko na tong vlog ko rito. Thank you for watching my vlog. I-like nyo kung gusto nyo. Manood lang kayo kung gusto nyo. Mag-comment kayo hanggang gusto nyo. Mag-subscribe kayo kung gusto nyo. Nasa sa inyo. Walang pilitan. Nag-share lang ako ng nalalaman ko tungkol dito sa Canada. Maraming salamat mga boss.